Hello guys! Welcome back to my channel, to my page. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo. Because we have another vlog here. Kaya naman, samahan nyo ako. So today guys ay medyo kakaiba. Wala tayo sa ating motor, wala tayo sa labasan, hindi tayo magra-ride. Dahil this time mag-unbox tayo. Actually, before, ito naman talaga ginagawa ko sa aking YouTube channel. Sa mga old subscribers ko dyan, shout out. Talagang nag-unbox ako ng mga new gadgets, new phones, mga new techs sa market sa Pilipinas. Doon talaga ako nag-start. And then, I switched to motovlogging kasi mahilig talaga ako magmotor. Going back, collide ata tayo today sa pagmumotor at sa technology because what we have here today is something that you can use sa pagmumotor or sa pagra-ride. At ito ay ang Resso Pilot Pro. Ayan. So, we are happy na napahiram tayo ng unit ng Resso Philippines. Shout out Ian and the whole team para i-unbox natin to at mabigyan ko kayo ng idea kung ano bang makukuha nyo pag bumili kayo ng isang Resso Pilot Pro. So, before opening this box, hindi ko alam talaga kung paano gagawin kong vlog about this. Before the Resso Pilot Pro kasi, meron ng mga available intercoms sa market ng Pilipinas. So, starting from affordable brands like Letsin, Jabber, meron pa yung T-Max, meron kayong mga nabibili sa Shopee and mga online selling platforms na sobrang affordable. And then, papasok na dyan yung Sena at yung Cardo. Sa big bike community, hindi naman kaila na ang karamihang ginagamit ay ang Sena or ang Cardo. Kaya nung pumasok yung Resso, lalo na tong model na Pilot Pro, medyo maraming, alam mo na, na-curious. Ano ba ang ilalaban ng isang Resso Pilot Pro kumpara sa mga intercoms na meron na tayo ngayon at gamit na ng karamihan ngayon? So, at the end of my vlog, medyo i-elaborate pa natin yung topic na yun. Pero, start na muna natin yung mismong unboxing. So again, we have here the Resso Pilot Pro. I'm just not sure kung magkakaroon sila ng ibang models, but right now, ito ang available sa Resso Philippines. Just to give you an idea, here's my iPhone. This is a 15 Pro Max. Yan. So, ganyan kalaki yung box. Hindi siya kasing laki ng Cardo. Hindi rin siya kasing liit ng Jabber. So, in between. Sakto lang siya. Yung bigat, sakto lang din. And dito sa harap, makikita nyo na agad yung kung anong itsura nung unit na makukuha natin. And we have some features here. Nakalagay duo sync, dual band, hybrid mesh. So, that's nice kasi mesh na pala ito. And then cross-brand hardware connectivity. And of course, ang logo ng Bluetooth. So, dito pa lang sa harap malalaman na natin na meron tong mesh and Bluetooth connectivity. On the side, we have Adventure in Sync. So, I believe ito yung slogan ng Resso. On this side, on the other side, ay marami pang features nitong Resso Pilot Pro like the 30-rider live intercom connection. Wow! So, hanggang 30 riders pala ang connectivity nito. And then, AI noise reduction. Meron ding camera direct connection. I'm just not sure, pero based dun sa picture dito, medyo sobrang liit. Parang sa mga action cam. So, meron siyang connection dun. Also, meron smart voice assistant and high fidelity sound quality and SOS or collision sensor. Over-the-air or OTA update, and then track. Ano kaya yung track? Ayun no. Hindi ko alam kung natatrack siya like GPS, but we'll elaborate on that more. At the back naman guys, ayan. Kita nyo ba? Dito ako tumitingin, akala ko nito yung camera. Dito pala.
Anyway, sa likod, makikita nyo kung ano yung laman niya sa box. Anyway, makikita naman natin lahat yon sa loob. And dito rin pala sa likod guys, merong nakalagay na meron siyang app for iOS and meron din siyang application for Android. Tapos, QR code. Yan, QR code. So, sa ibabaw, wala nakalagay sa ilalim. Of course, typical, pag nakita natin yung barcode na yan, nandyan ang serial number ng unit or usually gadgets ang may mga serial number. And everything about this device, pag nasa retail pack na siya or retail packaging. So, ang pagbukas nitong box na to ay pag ganito. Yan. So, may magnet siya dito. Yan. May magnet siya sa sides. And pag open nyo, makikita nyo agad yung unit. And then, akala ko smile ito. Siguro at some point mukhang smile. Diba? Parang smile. Pero actually, para mas madali siyang tanggalin yung box. So, itong first box muna ang tanggalin natin. And then, itong unit, isang tabi muna natin. On the first box, halos half siya nung box, no? On this first box, nakalagay, Adventure in Sync, the slogan of Resso. And, tingnan natin kung ano laman. We have the alcohol swab. We have here the speaker. At nakalagay, Resso. Ayan, Resso. Kita ba? Ayan, Resso nakalagay. Tapos, of course, di mawala ang quick start guide. So, isang tabi natin itong box na to. And we'll go back to the bigger box. Ayan. So, empty na yung ating box. At ito ay ganyan. Ganyang kakapal. So, medyo mas marami siyang laman kumpara doon sa first box natin. Ang napansin ko nga pala guys dito, itong box na to, nakalagay ko, dito ba sa kabila? Oh, yeah. Dito, nakalagay, di kita. Pero ang nakasulat dyan guys ay speaker. So, at least may idea kayo kung anong dapat makuha nyo dun sa box na hawak nyo. And this time, ayan, may nakalista rin kung ano-ano yung mga laman ng box na to. So, at least sure kayo kung anong mga dapat nyong makuha per box. So, ilabas na natin lahat. Ayan, wala na laman. We have here the charging cable. USB Type-C to USB. Ayan. Boom microphone, ayan. Sa mga hindi nakakaalam, saan ba ginagamit yung boom microphone? Usually sa mga modular helmets. Ito yung Velcro, yun, no? 3M ang gamit nila sa adhesive part. This one is the base. Kita ko sa inyo nang walang plastic. Ayan. Kasi nakalagay, Resso. Magaan lang siya in fairness. Ayan yung cable niya. Tapos, ito na yung wired mic. Para naman sa mga full face helmet. And we also have here the clip mount. Actually, dalawang klase yung mount niya. Isang adhesive at clip mount. So, saan ba ginagamit itong adhesive? Yan. Nakakabit siya. Ganyan. So, ito, usually, dinidikit ito sa mga side ng helmet. Para doon sa mga helmet na hindi pwedeng saksakan ng clip sa ilalim. There are two ways. Idikit nyo siya tuluyan or gamitan nyo ng clip. Like this. So, ito naman ang ilalagay nyo sa likod ng mismong mount. So, anyway, ayun na nga ang mga laman nitong second box, bigger box. So far, kumpleto yung nakikita ko sa harap ko na lahat ng kailangan nyo to mount this intercom sa inyong helmet. And now, holding it into my hand, napansin ko na mukha siyang magaan. Kasi, pag tinignan mo siya, para siyang plastic material, pero hindi pala. Mabigat siya. And ang ganda ng material niya, para siyang may metallic finish. Ito nyo ba? Ang ganda ng kulay niya. Hindi siya totally black. Look, I'll show you. Ito kasi, di ba, black na black. This one is parang may pagka-metallic dark gray ang kulay niya.
And yung feel niya sa hand ko is very, very nice. Dati kasi pag nag-unbox ako ng mga gadgets, meron akong term na parang pag hinawakan mo yung gadget or yung unit, parang medyo cheap yung feel, ganon. Kasi plastic siya all over. This one hindi. Very premium yung kanyang feel sa aking kamay. Pati yung bigat niya, sakto lang. Very premium yung datingan. So, kung dun ako babase, more or less, maganda yung quality nung unit and maganda yung material na ginamit nila. As well as yung ganito kasing finish, yung ganyang metallic, hindi siya gasgasin. Our intercoms being so exposed, diba, sa labas ng helmet natin, meron tendency na madali siyang magasgas over time. So, itong mismong unit, ano bang masasabi ko? Ayan, nakalagay reso. Tapos, may button dito. May button dito, may button dito. May kamukha siyang placement ng buttons. Hindi ko na itatago. Yung Cardo Edge. Diba? Parang dyan din yung mga buttons niya. Tapos, dito rin yung volume rocker. So, this one is the power button. This one is for the mesh, I believe. And this one is for the phone connection. USB, or this time, the USB Type-C port. Yan, kita ba? And mayroong rubber cover para hindi siya mabasa. And of course, yung part where the plate is, kung saan nagko-connect yung pins. Like that. Can you hear the sound? Ang ganda, no? So wait, di ko na pag-aralan kung paano to tanggalin dito. I don't wanna force it. Click this and slide it. Yan. Magnetic kasi siya, guys. Sorry, yung mga itong bagay, you have to get used to it pag gamit mo na araw-araw or madalas. Anyway, so for me, okay yung connection. Yung magnet niya between ay sobrang ganda, sobrang powerful nung magnetism niya rito. So going back to this unit, try ko nga i-on if I'm doing this right. Yun, nag-on. So, ito, you just have to click on this. Hindi ko pa alam yung mga functions like yung, anong ibig sabihin ba ng green light? Not unless i-click ko to. Oh, yeah. So, it turned to Bluetooth connection. We'll play with this sa ibang vlog na lang. Anyway, so far, I'm liking it. Ang ganda mga material na ginamit. Kompleto yung mga kuha ko sa box. Everything I need para ikabit to sa aking helmet. And a little insight going back to, yun nga, yung meron ng mga naunang intercom. So, ano kayang ma-offer ni Reso na bago? And bakit ito ang ating bibilin? Gusto ko man i-elaborate more dito sa video na to. Sinabi ko nga unboxing lang to. Ayoko naman mainip kayo sa mga pinagsasabi ko. Pero after this video, magra-ride kami sa Binondo. Samahan kami ni Jancy. Shout out Jancy. Mag-scooter ride kami sa Binondo with the Rebels tonight. And gagamitin ko tong Reso. Tapos nahiram pa ako ng isa para dalawa kaming gumamit nito because I want to try this. I'm very curious about this, very interested kung anong kayang i-offer nito sa market. Currently, this is priced at 12,500 for the whole package na yon. And kung nabasa nyo yung mga features or kung yung narinig nyo sa mga sinabi ko, kalaban niya sa market is priced higher talaga kumpara sa 12,500. Initially, yun ang aking masasabi. Parang ang affordable niya for all the features that you will get from this Reso Pilot Pro. So, itatry natin siya mamaya. And then, if you want, please comment down below kung gusto nyo na gawan ko na another video naman, unboxing comparison sa ilang intercom. Try ko kung makakuha ko ng intercom. Pero sure ako sa Cardo Edge. Kaya ko siyang i-compare with unboxing ng Cardo Edge and unboxing ng Reso Pilot Pro para makita nyo yung pagkakaiba ng box niya and yung mga inclusions niya sa box and at the same time yung unit. And comment down below as well kung gusto nyo ng comparison nito with another intercom. Possibly Cardo Edge din kasi yun ang meron ako ngayon. Also,
some insights sa iba ko pang nagamit like the Cardabold. Nagkaroon din ako ng Sena, nagkaroon din ako ng Lexin. I sell Jabber sa shop ko. What else? And sa mga other intercoms na aware ako sa features and sa price and everything. So please like and comment down below kung ano ang gusto nyong mangyari after this unboxing ng Rezo Pilot Pro para naman mag-guide nyo rin ako kung ano yung mga gusto nyong malaman about this new intercom sa market. Anyway, thank you so much Rezo Philippines for letting me borrow this unit and tatry ko na siya mamaya. Sobrang excited ako kung anong kayang i-offer nito sa akin at sa ibang riders. And sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, again, please subscribe to my YouTube channel. You may also follow me on TikTok, Instagram, and Facebook para aware kayo sa ating mga ganap araw-araw. And I hope to see you again guys on my next video. Bye-bye mga kataki!